Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan mag-update tayo ngayong Webes mga Lodi na half day mga Lods kasi nag-announce ang aming butihing mayor na walang pasok ng panghapon kaya lang nakahatid na ako. So stroll kami. Ikot-ikot mga Lodi. So ayan kaya medyo tanghali na tayo, naganap pa ng ulam ang aking boss mga Lods. So ito mag-update tayo ngayon. Malupit 'to kasi alam niyo naman meron tayong, kakatapos lang ng ating, CPI kahapon, kagabi, 'no. So ngayon meron tayong PPI gano'n din same time 8:30 PM, mga idol 'no. So matindi yung ating, news ngayon kung anong mangyayari, mga idol. Pero bago ang lahat mga lods, alam niyo na siyempre pa-like, subscribe, comment, click the notification bell. Libreng-libre po lahat 'yan mga lods at, sana shoutout agad sa mga gagawa nun, mga lods, no? Thank you. So, ayan. Start na tayo, mga idol. Punta na muna tayo sa ating, dahil nauna na yung Japan, mga lods, no? Lumabas na yung PPI nila at medyo negative ang labas sa Japan, mga idol, no? Kumbaga hindi pala siya abot sa expectation kasi ang expectation is 7.4, ang lumabas is 7.2, no? Highest level since April 23. Ayun yung sabi diyan. Ano ba dapat ang asahan natin, no, sa ating PPI? Kailangan medyo mas mababa tayo dito, mga idol, no? Pag ito nag 0.1, no? Hindi kasi nasa 0.2 tayo eh. Ayan, 0.2. Pero ang forecast 0.3, no? Ang dapat to medyo mababa mga lods, no? Para medyo maging bullish tayo. Tama ba ako? Alam ko ganoon eh. No, pati sa PPI ito, yung core PPI tsaka yung PPI natin sa month. Dapat medyo mas mababa dato maging 0.0 mga ganun. O negative mga idol. No, kailangan mag-negative mga lods. No, hindi pwedeng tumaas kasi once na medyo mag-ano to, nako, medyo delicate tayo dito kasi ang previous natin 0.2 eh. So, kailangan to mag 0.1. Pag 0.3 ang lumabas dyan, nako, medyo magiging bearish yun. Nako, so ayun yung ayun natin. Ayun yung aabangan natin mamayang 8:30 PM. Nako, delegates. Tignan natin yung mga yung chart natin. So ayan, ay hindi pala to, napindot ko. Ito. So wala mga lods, no, dahil nga hindi ako tumutupad sa aking sinasabi, nakatulog kasi ako kagabi, mga lodi. Hindi ko siya akala ko kasi may stop loss na, may lock profit na ako dito sa blue. Yung pala, hindi pala yan yun. Ano pala to? Yung guhit ko pala to. Ayan, nagagalaw ko pala yan. Mali ako, mga lods. No, akala ko yung ano na natin to, yung dito. Yung lock profit na natin. Hindi pala, mga lodi. Akala ko nakaganyan na ako kahapon. Mga lodi, ayan oh, ganyan oh. Kaya lang hindi nga eh. Kumbaga, yung blue pala 'yon, no? So nakalimutan ko kaya pagtingin ko kanina akala ko tinamaan na yung lock profit ko. Pagtingin ko, bumaba pala, wala pala akong lock profit, sabi ko gano'n. So inabangan ko na lang ulit, sabi ko hindi yan sakto yan, naangat pa yan. So ayun, naka-recover siya kanina, mga idol. So titingnan natin kung saan naabot ang ating ang ating position na to. Mga lodi, natawa ako dun eh. Akala kung nagkataon pala na lumaglag to, liquidated talaga ako eh. Mga lods eh, buti na lang nag-bounce, no? So ayan, check natin 'yan mga idol at yun, punta na tayo sa iba pa nating news. Eto mga lodi, nag-trending yung ano na to, yung balita na to kasi ang laki ng fees. Tingnan niyo naman yung fees, mga lodi, 160, magkano? 1.6 pala, sorry, 1.6 Bitcoin yung fees niya. Magkano yun mga loads? Ang presyo nun is mga nasa $103,000, no? Tingnan niyo naman yung amount ng pinadala, parang wala lang. So anong nangyari dito? Ba't ganun? A Bitcoin user paid 1.6 Bitcoin fee worth roughly 103,000 for a single transaction. Na yung transaction niya naman, wala naman, mga idol. So tinanong natin, sabi dito, anong nangyari? May kita sa screenshot na walang Bitcoin na ipinadala sa recipient at merong 160 Satoshi to, Satoshi.
So, ibig sabihin, 1.6 ano to, Bitcoin. Katumbas ito ng humigit kumulang na 1.6 Bitcoin. Sa presyo noon, pinost na sa $102,778 o $103,000 ang halaga ng fee. Status confirm na o naisama na ang transaksyon sa Bitcoin blockchain. So confirm na yan mga idol, no? Hindi yan yung kasi nakalagay dito confirm. May D, so confirm na yan mga lods. Sabi dito, bakit 103,000 ang binayaran? Ang fee ay bayad sa Bitcoin miners para magproseso at maisama ang transaksyon sa blockchain. Ang kakaiba rito ay zero ang pinadalang Bitcoin pero ang fees is 103,000 ang binayarang fee. Bakit ganun? Ibig sabihin parang nagbayad ang user ng 1.6 Bitcoin para sa isang transaksyon na walang Bitcoin amount. Anong mga posibleng dahilan nito? Sabi dito mga idol, accidental overpayment. Maaring nagkamali ang wallet o user sa pagtakda ng transaction fees. Wallet software error. Maaring may bug o maling configuration. Intentional transaction, pwede rin pala yun intentional. Posible ring sinadya, halimbawa bilang unusual on-chain activity. No? Pwede pala siyang sadyain. O P-related transaction structure. May mga advanced Bitcoin transaction kung saan maaaring mukhang kakaiba ang amount fees sa Blockchain Explorer. Sino ang nakakuha ng 103,000? Sino nga naman yun? Ang malaking fee ay napupunta sa Bitcoin miner na nag-confirm ng transaction. Hindi ito automatic na napupunta sa Bitcoin developer o sa isang crypto exchange. No? Ang interesting dito, confirm na ang transaction. Kaya kung totoong 1.6 Bitcoin ang fee, hindi ito simpleng pending transaction na pwedeng kansilahin kasi tapos na eh. Na-confirm na, hindi mo na makakancel yun. Importanting distinction dito, hindi ibig sabihin na may naglipat ng 103,000 worth of Bitcoin na mas tama, may nagbayad ng humigit kumulang 103,000 bilang transaction fee para sa isang Bitcoin transaction. No, nawala naman siyang Bitcoin. Ayon mismo sa screenshot, 0 BTC ang transaction amount. Kasi kung titingnan nyo rito, ayun talaga. Cointelegraph kasi nag-post nito, mga idol, no? Nabasahin natin yung opinion ni Grok dito sa kanya. It's a real on-chain Bitcoin text receipt. Totoo kasi to mga lods eh. Imagine na totoo yun. The input was 1.6 BTC after repeated RBF-P bumps, the entire amount became the miner fee on a pure. Siguro yung miner din siguro ang nagano nito. Kasi siya sa kanya naman mapupunta. 'Di ba? So, ayun. Grabe, nag-trending to. Marami nag-post niyan eh. Mga lods eh. So, dito naman tayo. Nako. Eto, bullish to mga lodi. Kasi kung ikaw ay may Samsung na cellphone, grabe to. O kung ano mang Samsung na laptop. Di ba may Samsung na laptop? Sabi kasi dito, world's largest smartphone, phone pala to. Company Samsung announced live that they will officially launch a crypto wallet to all users. Sa Samsung to 12% of the world population use their products. 1 billion people are about to use crypto daily. Global tech giants are embracing Bitcoin and crypto at scale never seen before. Mainstream adoption is here. This is absolutely massive kasi syempre hindi naman biro yan mga idol, Samsung yan eh. 'Di ba? Kung yung mismong cellphone nila may app doon na meron ka ng crypto wallet, no? Siguro naman mas safe 'yun, 'di ba? Kumpara mo sa iba. Parang ganoon lang yung isipin mga idol Pero nasa inyo pa rin 'yan kung ano yung mga gusto nyong wallet na gamitin, no? Pero good news 'yan kasi adoption, okay? Tas eto, nako matindi to mga idol, 24 hours na. The SEC is preparing to allow US stock to trade 24/7 on blockchain, mga idol. Totoo ba yan? Yes, largely accurate, no? Bloomberg reported August 11 that the SEC is finalizing an innovation exemption for tokenized US stocks, potentially releasing it as soon as August 14. Biyernes din to. It would allow 24/7 blockchain trading and near instant settlement of real equities, no? With possible issuer objection rights for third-party tokens. This build on 2026 Nasdaq, DTCC, pilots and NYCE platforms platform work already underway. Not yet live or fully detailed, still pending
formal release. Pero ang malapit dito mga Lodi, August 14 din kung kailan maglalabas ng rules yung SEC, no? So malamang kasama to mga idol sa mga project nila na gagawin, mga Lodi. No, imagine, no, 20%. Nako, marami na magte-trade niyan. Marami na, mga Lodi. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, habang ina-adapt yung blockchain, yung crypto, maganda yon mga Lods. No? Kasi bandang huli, hindi naman tayo papunta mga idol Alam nyo, sabi ko nga nung nakaraan, di ba, mas less hassle na. Minsan umaalis ako, ang dala ko lang na cash, mga 500 lang Pero yung nasa card natin, ayun yung pinambabayad-bayad natin. Di ba? Nung na-disappoint lang kami nung nakaraan kasi nung bago bukas yung 24 chicken, may dala kaming card. Ang haba pa ng pinila namin. Pagdating namin doon, cash lang pala pwede sa kanila. So, bad trip kami noon, di boss? Haba pa ng pinila namin. Pero ngayon, tumatanggap na sila ng cash payment. Ng online payment, mga idol. Nung bago lang kasi sila, cash lang sila yung tumatanggap. So, sayang yung pila namin. So, ganoon mga lods, no? Ang hindi ko lang ma-explain, pwede ka sa mga gaming, kunyari sa Tom's World, magbabayad ka ng card. Kasi usually, di ba, pag nagbabayad ako doon, lang din, cash Ayun lang iniisip ko pag maglalaro ako. Yun lang, wala lang iba. Nasabi ko lang. So, ito, good news to mga idol. Magkakaroon tayo ng, syempre, US stock yan, stock market. Biglang 24 hours na. Hindi na natin iisip. Di ba, nagtataka kayo minsan, kapag weekends, 'di ba? The weekend is coming. O kasi nga nagsasara sila ng Sabado Linggo, mga idol. 'Di ba? Nagsasara yung market ng Sabado Linggo. So, ang mangyayari kapag naaprubahan to, wala na tayong weekend is coming nito, dire-diretso na to. Mga lods, magiging psychological day na lang yung Sabado Linggo. Psychological day na lang 'yun, mga idol. 'Di ba? Ito. Wild, sabi rito, wild to mga idol, no? This Bitcoin chart is going viral for predicting the next parabolic run. It shows every cycle since 2014 following the same rhythm, no? As 365 days correction followed by a 1064-day parabolic run. So ganun lagi, no? May 1,000 na after ng 365 days na drop, mga Lodi, 164 days na parabolic run. So, ngayon, malapit na tayo matapos ng 365 days na correction simula dun sa top natin, mga Lods, no? Ayun yung sinasabi dito na baka papunta na tayo sa parabolic run sa loob ng 1064 days. 3 years. Usually, 1 year yung bear market, 3 years yung bull market. Ayun yung sinasabi dito, mga idol. No? 1 year na laglag, tapos, tawag dito, 3 years mahigit na paldo. Parang ganun yung mangyayari. So, ngayon, nandito tayo sa 1 year. Imagine, mga idol, kung ikaw yung investor, mas gugustuhin mo mag-invest dito sa 365 days kesa mag-invest dito sa 1064 days. 'Di ba? Kasi dito, puro pataas na yan 'Di ba? Kung onti na lang ang iyong magi-gain if ever na kung dito ka sa gitna, 'di ba? Mas maganda kung dito ka sa 365 days, halos sa baba niyan, di mas malaki yung kikitain mo. 'Di ba? So sa ngayon nandito tayo ngayon at medyo nasa ilalim na tayo mga lodi, kita niyo naman. Kumbaga parang nandito na yan, no? Oh, tas dito, nandito na tayo. Umangat na. So ngayon nandito na tayo. Bumaba man yan ng konti, pero ang kasunod na niyan is pataas na, mga idol. Ganun yung sinasabi dito. O, pwedeng hindi na siya bumaba, pwedeng mag-consolidate na siya dito bago siya umangat. 'Di ba? Ganun yung mangyayari niyan, mga lodi. Parang ganito, kasi syempre pagka ganyan, ito yung pinaka-square niya, iniisip mo, baka bumaba pa dito. Syempre hindi na, nag-consolidate na lang dito bago lumipad. So ito, pwede rin ganun. Mag-consolidate na lang siya dito, pwede na rin siyang lumipad. Or, pwede rin na may percent din na pwede siyang bumaba bago lumipad. Ganun, mga idol, no? Pero, ang pinaka-point dyan is malapit na. 'Di ba? Oh, ayan Excited na ba kayo? Oh, tas ito na mga lods. OCC officially says crypto. Ito naman mga lods. Kaya nasasabi lagi yung Ripple dito dahil
nagkaroon tayo ng ano ng conditional, tama ba 'yun? Conditional approval, 'di ba? Ayun, conditional nga. Yung trust bank na ina-apply ng Ripple, pinayagan sila ng conditional approval. So, aabot na ba sila sa full approval? Bakit mga idol? Ano bang meron? Kasi yung OCC officially says crypto and digital asset firms should enter the national banking system. So, nag-comment na sila ng ganun. Oh, ano ang ibig sabihin ng balita? Ang OCC o yung Office of the Controller of the Currency ay regulator ng mga national bank sa US. Ang nasa screenshot ay tungkol sa OOC na gustong pasiglahin ang pagbuo ng mga bagong national banks, no? At suportahan ang mas maayos na proseso ng bank chartering. Iniugnay ito ng post sa mga crypto digital asset companies. Kung kwalipikado sila at maaprubahan, maaari silang magkaroon ng mas direktang papel sa regulated US banking system. Bakit mahalaga ito sa Ripple? Ito yung ating news. Ang pinakamahalagang bahagi ng post ay Ripple National Trust Bank secured conditional OCC approval in December 25. Ito yung naaprubahan. Conditional pa lang, hindi pa siya full approval. Pero parang kasi ang bullish nito kasi mismong yung OCC naglalabas na sila ng gantong comment na dapat payagan yung mga crypto company na maging bangko. So doon pa lang parang positive na agad, no? Ibig sabihin ayon sa post nakakuha ng ang Ripple ng conditional approval. May paunang approval pero hindi pa ito kapareho ng final full approval. Kaya ang sinasabi, next step yung full approval na. Ang I expectation ng mga posts, hindi ibig sabihin na full approve na ang Ripple ngayon Bakit potentially bullish sa XRP? Kung tuluyang makakuha ng final approval ang Ripple, maaari itong maging positive dahil mas lalakas ang regulatory legitimacy at integration ng Ripple sa US financial system. Maaari nitong pataasin ang confidence ng institution sa Ripple ecosystem. Pero tandaan, hindi automatic na tataas ang XRP dahil dito. Ang bank charter ay tungkol sa Ripple at banking operations nito. Hindi ito direktang utos o garantiya na gagamitin ng mga bangko ang XRP. Simpleng summary nito, OCC mas bukas sa bank chartering, positive sa crypto at sa crypto industry. Ripple may conditional approval na, positive development na lang ang kailangan dyan. Ripple makakuha ng final approval, potentially mas bullish na catalyst yan, mga idol, once na magkaroon sila ng final approval. Pero wala pang full approval based sa mismong screenshot, so aabangan din. Kumbaga, wala pang final approval pero positive yung news. No, kumbaga dun papunta, no? Ayun yung parang sinasabi dito, mga idol, no? So kaya medyo matindi yung ating inaasahan diyan, okay? Ano to? Ito 1 minute ago. Canada's big banks are quietly moving into XRP. Bank of Montreal has become the largest major Canadian bank to disclose XRP exposure through US-listed ETF. BMO reported 323 shares of the Rex Osprey XRP ETF and 20 shares of the ProShare Ultra XRP ETF in its latest SEC filing. Its reportable investment portfolio exceeded 303 billion at the end of June. No? And disclosure follows National Bank of Canada, which also reported 3,848 shares of the Bitwise XRP ETF. Both banks gain XRP exposure through regulated investment products rather than directly holding XRP. So, parang nag-double down yung Canada sa XRP dito. The filing suggests Canadian banks are increasingly using established financial infrastructure to gain controlled exposure to the crypto assets, no? So positive to kahit medyo bumababa yung ating crypto, no? Positive pa rin. Ito na naman to, 40 minutes ago. Ripple both puts XRP Ledger 3.3.0 upgrade on path to mainnet Ripple. So nag-upgrade naman talaga lagi ang XRP Ledger, mga idol. Sa mga nagtatanong, kasi may mga nagtanong sa akin na Jeblo, di ba naglalabas yung XRP Ledger ng
ay nag-ano sila ng yung ripple ng sa escrow ng 1 billion XRP every end of the month. Yes po, totoo po 'yun, no? Pero binabalik din nila 'yun. No, usually ang lumalabas lang siguro mga 300 million, tapos ang ipapasok nila ulit, ang ibabalik nila ulit is mga 700 million. So hindi 'yun isang buo. Kaya kung napapansin nyo, parang walang epekto. 'Di ba? Kasi binabalik din nila sa escrow 'yun. So may nag-comment lang sa akin no, kaya sinagot ko lang. Okay? So ayun mga idol, no. So sa ngayon mga lods, mamayang gabi 8:30 PM abangan natin yung PPI kung magagaya ba sa Japan. Mga lods, no, na medyo negative ang naging resulta. Pero dapat tandaan natin na ang previous ngayon nasa ano tayo 0.2 ngayon pero ang forecast nila 0.3, negative yung forecast nila. So pag nag 0.1 yan, medyo bullish tayo diyan. No? At ito naman negative 0.3 ang forecast nila 0.2 pero dapat mag-zero lang 'to. Zero or negative. Dapat hindi siya positive, di ba? So ayan, ayun yung abangan natin mga lodi, no. Unemployment claims dapat syempre maganda, ano pala, maunti, di ba? Kailangan mas mababa yung unemployed kaysa sa employed, 'di ba? Ganoon. Oh, abangan natin 'yan mamaya, mga lods. So ayan muna yung ating news ngayong hapon, mga lods. Mamayang gabi abangan nyo, mag-update ulit tayo para sa ating evening news, mga lods, no. So kita-kits tayo mamaya mga idol. Maraming salamat sa nanonood. Huwag niyo kalimutang i-like, subscribe, comment sa ating video mga idol. Malaking tulong niyan. Check nyo rin yung link dyan sa description natin sa baba ng video. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? alright.